day-to-day classes before that graduation. From that wedding day to that day-to-day adjustment in marriage to the first anniversary. And most of all, from the start of our being and from the start of our Christian life in our salvation to our eternity future. How about our lifetime of walk in between our salvation to our eternity? Kay tinuod mga kaigsuunan, while ang pagsugod o paghuman sa isa ka butang, nindot kaayo i-celebrate. Nindot kaayo i-enjoy. Upon the real struggle is in the middle part, in the daily strivings and labors. And mag-focus kita in studying this concern. Karon nga buntag through the lens of one of the most popular psalm in the Bible, ang Psalm 23. Gihangyo na ako ang tanan nga magtindog palihog as we read the passage on Psalm 23, mga kaigsuunan. You can follow it with your eyes. Pagabasahon lang nako ang Psalm 23. You can even recite it by your own memory. It says here, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Amahan nga langit nun, what a joy it is for us once again to sit in your feet and ponder upon your word. It is my prayer, O Lord, nga sa amo nga pagpaminaw sa imong nga pulong, may you teach us, O Lord. May you illumine us, O Holy Spirit, teach us your ways, karon nga buntag, and work in us through your word nga dili ilang kami tigpaminaw, apan may aplikar usab namo ang mga pagtulunan nga naa sa amo pagpamalandungan. And may it be na wala na ilain nga mapasidunggan, wala na ilain nga ma-exalt and mag-glorify as we are pondering upon your word than you and you alone. We commit these things and the study of your word in Jesus' name. Amen and amen. Pwede na mo makabalik sa paglingkod, mga kaigsuunan. O ang topic nga gihatag kanamo to preach on this month is this, that Jesus is the beginning and the end of everything. O tinuod, mga kaigsuunan, many people know that through God, nagsugod ang ato nga kinabuhi as our Creator, o nagsugod ang ato nga kinabuhi as a Christian by Him being our Savior. And through God, mga kaigsuunan, we will have a happily ever after ending panahon in the future that He will reign as our sovereign King. Jesus is the beginning and the end of everything. Upon God's work is not just in the beginning as our Creator and Savior, not just in the end as our sovereign King, but God is also working in the in-between of beginning and ending. God has worked in the past sa pagluwas ka nato, pag-create ka nato. God will work in the future sa ato gayud nga nindot nga kinabuhi dito sa iyang presensya, but He is also working today. While we are in the middle part of that beginning and ending sa ato ang kinabuhi, God did not just save us and said, "Bahala na mo dira." No. The Christian life is not just point A to point B story. Wala nag-ingon ang Ginoo nga, okay, luwason ta mo, and then ayhan na ta mo balikan in the future kung naan ako mag-reign as the sovereign King. No. Dili na mo ang nahitabo sa ato ang kinabuhi, mga kaigsuunan, because God is present not just in the beginning, not just in the end, but He is deeply involved in the middle. Busa, I want to propose karon nga buntag that God is the beginning, tinuod man na, God is the ending, tinuod man na, as well as everything in between. God is our Savior who began a good work in us. God is our sovereign King who will reign in power and glory in the future, but He is today working in our life as our shepherd.
He is today working in our life as our shepherd. That is why the very beginning of our passage on Psalm 23 nagsulti, "The Lord is my shepherd." So the title of our meditation karon nga buntag is The Good Shepherd, Understanding God's Working in Our Present Life. Og magkatuon kita sa upat nga kamatuoran ni ana nga pagtulunan. Makita nato ang role sa Ginoo as our sustainer, as our sanctifier, as the source of our security, as the source of our surety. O sa atong panahon karon, ato tun-an ang duha nga part ni ana. The first two of those truths nga ato pagapamalandungan o ato usab balikan sa sunod nga panahon nga matagaan ta og pribilehiyo nga makawali. Isa-isay nato ang ikaduha nga bahin ni ana. But just before nato tan-awon ang trabaho sa Ginoo as our shepherd, someone nga nagalihok bilang ato nga magbalantay, ato sa tan-awon, unsa ba di ay ang Ginoo, kinsa ba di ay siya as our shepherd? What are the characteristics? What are the personality of our Lord as our shepherd? Ato makit-an mga kaigsuonan that He is a powerful shepherd. He is a powerful shepherd. Ingon diri, the Lord is my shepherd. Notice ang pulong diri nga Lord, gi-explain naman na ni Pastor Yuel ni Agi, all capital, L-O-R-D. And kana nga word in the original Hebrew language, sa Hebrewanon nga pagkahubad mga kaigsuonan, nagarefer siya sa tetragrammaton, sa YHWH, o nagapasabot ni ana that He is the self-existent, self-sustaining God. That He is eternal, He lacks nothing, and He do not need anything to survive. He has everything. Mao na ang buti pasabot diri sa Lord. He has the ability to provide everything. Buti pasabot ang Ginoo, ang shepherd nga ginadescribe ni David nga nagsulat dinhi sa Psalm 23 is a powerful shepherd, powerful enough to provide everything there is nga pwede nato nga kinahanglanon sa ato ang matag adlaw nga kinabuhi. That is the shepherd nga ginadescribe ni David, and he is able to do anything in accordance to his will. He is that powerful. And ikaduha, dili lang siya powerful shepherd, but also makita nato dira, he is a present always shepherd. Ingon diri, the Lord is my shepherd. Notice, David used ang pulong nga is or ang verb nga is. Dili was sa panahon nga naa siya sa kahayahay, dili will be sa panahon nga naa siya sa nakalahutay na siya sa iyang mga problema sa kinabuhi, but the word that is used here is a present linking verb is. Buti pasabot si Haring David nagasalig nga ang Ginoo dili mo biya sa iyaha, but will always be with him even in difficult circumstances. And what a comfort it is, mga kaigsuunan, to have a God, to be assured to have a God that will never leave us nor forsake us. In this world nga daghan lang, dali lang kaayo para sa mga tao ang mubiya, daghan tagakakitaan sa social media, sa internet, sa mga tao nga gibiyaan, nag-let go dinhi sa ato nga kalibutan, wala nagstay in difficult circumstances arise. What a comfort to have this truth that we have a God, we have a shepherd who is always present and will never leave us even in difficult circumstances of life. And thirdly, dili lang siya powerful and present always shepherd, but makita pud nato diri that He is a personal shepherd. Ingon diri, the Lord is my shepherd. Dili nag-ingon si David diri, the Lord is a shepherd, the Lord is the shepherd. No. Ingon siya diri, the Lord is my shepherd. Naga-indicate ka na nga si David mismo in his personal life na experience niya personally ang kamaayo o ang pagkamatinumanon sa Ginoo. He have experienced God's working in his life through the years. Pauna ang makita nato dinhi mga kaigsuunan na ay mga tao nga nagaingon nga, yes, there is God, but He doesn't really care about me. Wala man na siya care sa ako. Dili man siya interested kanako. Wala man siya sa akong kinabuhi, wala man siya katrabaho sa akong kinabuhi.
He is there, but really not looking at me, at my concerns specifically. No, mga kaigsunan, sayop na nga panghuna-huna, because we have a shepherd who is powerful, who is present always, and who is personally caring for us. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon that we have a God who loves us intimately and personally. Na atay Ginoo who really cares about us. Nga abi nato wala nay mga tao nga pansin ka nato, dili na wala nay tao nga care ka nato, ginabiyaan lang ta, ginapasagdan lang ta sa uban nga tao, wala sila'y pagpakabana ka nato. We are assured that we have a God who is a personal shepherd, who is there sa ato ang mga kaagi sa kinabuhi. Mao na ang makita nato mga kaigsunan. Now mangutana kita, since we have this good shepherd who is very powerful, who is always present, who is personally caring for us, nagabantay ka nato, now unsa gayud ang iya nga trabaho, ang iya nga kalihukan nga ginabuhat sa ato ang kinabuhi bilang atong magbalantay at this very present moment. Makita nato na as we continue on our study here in Psalm 23, makita nato ang una nga trabaho sa Ginoo sa ato ang kinabuhi is that He is the source of our sustenance. He is the source of our sustenance. Si Haring David as an author, nagatuo nga pinaagi sa Ginoo, he shall lack nothing. Everything he needs sa iyang kinabuhi is assured nga pagkatagbuo na sa Ginoo. David is sure nga tanan nga kinahanglanon niya aron masustain ang iyang kinabuhi will be given by his shepherd, by his powerful and good shepherd. Og dili lang na assurance kang David, assurance na alang kanato tanan. That we have a God who is faithful in sustaining us. Now in what ways nga makita nato that God is the source of our sustenance in terms of provision? In terms of provision. Ingon diri, the Lord is my shepherd, I shall not want. Though wala man naka-indicate din nga Psalm kung unsa or asa nga circumstansya ang background ni ini ngano nga nasulat niya ang Psalm 23, apan sumala sa uban nga mga Bible scholars, it is very possible nga gisulat ni David ang Psalm 23 panahon nga naa siya dito sa desert, panahon nga naa siya sa awaaw, sa kamingawan in which nothing is there. No supply is there. Mauna ang makita nato mga kaigsuunan, even when he is in a circumstance and place nga wala-wala or puno sa kawadon o kalisod, ingon niya din sa ato nga passage, I shall lack nothing or I shall not want. By that context, makita nato nga ang pagsalig ni David nga mag-provide sa iyang panginahanglanon, wala nagmatter sa iyang circumstansya. Wala nagmatter kung asa siya. Wala nagmatter kung asa siya gibutang sa Ginoo at that very present moment. Ingon niya diri, if he has God, then everything will be provided. Kung asa siya gibutang sa Ginoo, bisan pa man gibutang siya sa Ginoo sa isa ka awaaw nga dapit, sa isa ka disyerto nga dapit, if God is the one who put him there, He will provide. He will supply. Mauna ang ingon diri ni David, if he has God, para sa iya, he has everything that he really needs. Dili sa biyaan o pasagdan sa Ginoo. Kaya ang kamatuoran mga kaigsuunan, God is able to use any instrument nga iya nga gamiton aron matagbo ang pisikal nga panginahanglanon ni Haring David o bisan pa man sa atua. Tinuod mga kaigsuunan sa atong kinabuhi ni ini nga kalibutan na may mga panahon nga makabati ta og kalisod. Na may mga panahon nga maka-experience ta nga api kinagyod. Abrihan nato ang ato nga panudlanan, abrihan nato ang ato nga mga wallet murag wala man tay makit-an na ata sa mga kawadon, and yet even in those circumstances, even in those situations, dili tagibiyaan sa Ginoo. Dili tagipasagdan sa Ginoo, dili tagi-allow sa Ginoo nga mamatay na lang ta sa kagutom. No. The truth nga naa pa ta karon diri, natay kusog nga naglingkod diri is a testament of that. Kinsa man sa ato diri ang wala nakabati og kawadon, nakabati og api kinagyod.
Nakabati man tatanan, and yet the truth that we have strength to come here, the truth nga buhi gihapon tahangtod karon is a testament on how faithful God is in His provision. Amen? He used extraordinary means to provide for us. Ato silingan, ato pamilya, paryente, uban nga tao, bisag unsa ang gamiton sa Ginoo aron ma-provide ang ato nga panginahanglanon. Apan dili ilang dirataman mga kaigsuunan, dili ilang needs. Kay usahay sobra-sobra pa ang ginahatag sa Ginoo kanato. Gani ingon diri sa Psalm 23 verse 5b, ingon diri, you anoint my head with oil, my cup overflows or runs over. The idea of anointing of head with oil is a biblical imagery, mga kaigsuunan, associated with blessing. Dili ilang pinatipid or pinakuripot nga pagpanalangin, but abundant blessing. Mao na ang ginabubo sa Dios alang kanato. Wala tay Ginoo nga kuripot. We have a God who is generous, mga kaigsuunan. Gani ingon diri, my cup overflows. It is not merely full, it overflows, it runs over. Nagapasabot nga ang pabor o pagpanalangin sa Ginoo sa ato bilang iyang mga kaanakan, nagaawas-awas. From salvation to eternal blessings someday, to our day-to-day needs, wala mapakyas ang Ginoo. Mas daghan pagyod kumpara sa deserve nato ang iya ginahatag nga pagpanalangin. Pila ra man ang atong nga tiil, duha lang, ang need lang nato isa ka pares nga sapatos, and yet ang naa sa atong mga surak 5 ka pares. Napay moabutay gikan sa Shopee. Ang atong lawas isa lang man, pila ra man ang masulob nato, 7 lang sa kung isa sa isa ka adlaw, 7 sa isa ka semana, and yet dili na maigo ang atong mga clothing dito sa atong mga butanganan. Dito sa atong mga cabinets. Dito sa atong mga drawers. Usahay piot na kaayo, mag-ingon tang wala ko'y suoton pero naay 100 ka buok dito sa atong mga closet. God is faithful in providing for us and much more. Our clothing, our food, usahay, naapay snack na i-provide ang Ginoo, air, free, nga ato ginaginhawa sa matag adlaw. Sometimes the key of that is just contentment. It's just contentment, mga kaigsuunan. Gani si Matthew Henry nagingon, having God for our shepherd, we shall be well supplied. We shall be well supplied. And ikaduha, mga kaigsuunan nga ginahatag sa Ginoo alang kanato to sustain us is not just in terms of our provision, but in terms also of peace sa atong emotional nga pagbati. Dili lang provision ang ginosustain sa Ginoo, but He is also the source of our peace. Nindot kaayo ang analogy nga gigamit ni Hiring David in writing Psalm 23 to drive how God gives peace to us. Ingon diri sa verse 2, He makes me lie down in green pastures, He leads me beside the still waters. Dili naman bag-o ka nato ang kamatuoran mahitungod sa kinaiyahan sa mga karnero. From time to time, gana-explikar man ni ining pulpito nga ang mga karnero, they are very feeble, they are very weak, mga mahuyang sila o mga dependent creatures. Sumala sa research, and I quote, it is generally true that sheep tend not to lie down unless they feel peaceful and safe. Why? Because sheep are prey animals, naturally fearful and alert to danger. Sumala sa isa ka naga-practice of shepherding, unya, sheep only relax and lie down when they are free of fear, tension, irritation, or hunger. If they sense predator, conflict within the flock, or stress or anxiety, they remain standing and ready to flee. Mao nang kinaiyahan sa mga karnero, mga kaigsunan, dili sila muhigda unless peaceful ang ilang pagbati. Unless safe and secure ang ilang mga pagbati, mga kaigsunan. Gani, when this verse in our passage nag-ingon, He makes me to lie down in green pastures, He leads me beside the still waters, but ipasabot, ang karnero sa magbalantay feels safe, is cared for, and is content and not anxious. Because sheep won't lie down in danger or stress.
Kani nga passage nagtudlo ka nato of something deeper, mga kaigsunan, that God doesn't just provide food and water, He gives peace to our souls. He gives comfort and safety sa ato ang mga pagbati so that makarest kita sa iyaha. Gisusama kita sa isang karnero nga ginatagaan kanunay sa atong magbalantay sa atong Dios og tinuod nga kalinaw. And that's true, mga kaigsuunan, that the more intimate we are with God, the more near we are sa iyang presensya, the more nga at peace kita. The more nga gakadikris ang ato mga concerns, ato ang mga kabalaka, ato ang mga kabugaton, ato ang mga kalisod sa kinabuhi, knowing that God is in control. Because the truth is, mga kaigsunan, God is in control even in the chaos sa atong panggobyernohan. God is in control even sa panahon sa mga balatian. God is in control even sa walay kasiguraduhan nga kaugmaon. God is in control sa tanan nga gakos ka nato og worries and anxieties. Busa ang psalmist nag-imbita ka nato, mga kaigsunan, na every time nga naatay mga kabalaka, every time nga naatay mga anxiety, every time nga dili ta katulog tungod sa mga problema o mga butang sa atong kinabuhi, nag-imbita ka nato ang psalmist to trust God, to depend on Him. Kay kung sa ato lang kaugalingon, mamatay na lang tas kabalaka sa mga butang sa ato ang kinabuhi. Apan we praise the Lord that we have Him as our shepherd. Ang ingon ang pulong sa Ginoo in Peter, nag-ingon siya, casting all your cares upon Him, for He cares for you. And in Deuteronomy, nag-ingon dito sa Deuteronomy 3:18, it is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you nor forsake you. Do not fear or be dismayed. Ang Ginoo dili lang nato masaligan in terms of provision. He gives rest and peace in this restless world. God is our peace in this restless world, mga kaigsuunan. And ikaduha, dili lang ang Ginoo is the source of our sustenance, but also He is the source of our sanctification. He is the source of our sanctification. Mao na ang makita nato as we continue on sa atong passage, ang ato ang kinabuhi, mga kaigsuunan, is not just sustained by God, but it is the God who is shaping us. Not just sustained, but shaping us, conforming us into the men and women that He wants us to be to produce Christ-likeness in us. Mao na ang gi-acknowledge ni David dinhi sa atong passage. Sama sa isa ka magbalantay nga nagagiya kanunay sa iyang karnero, kita usab matag adlaw nga ginagiyahan sa Ginoo to be conformed in His image. Dili ta gidesign sa Ginoo, mga kaigsuunan, nga magpabilin na lang ta nga pareho sa daan nato nga kinabuhi. Nga panahon nga giluwas niya kita hangtod sa iyang pagbalik, nga magpabilin na lang kita nga maura gihapon sa una. No. God designs us to grow in grace, to grow in our relationship with Him, to grow in our character, to grow in our behavior, to grow in our love for Him and hate for sin. He wants us to press on, to advance, and to be sanctified. Ang pangutana lamang, in what ways nga makita nato ang paggiya sa Ginoo alang kanato to sanctify us, to guide us. Una sa tanan is by restoration. Ingon diri, He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Ang pulong diri nga restores, dili na nagahisgot sa restoration, nagihatag sa Ginoo sa isa ka nag-backslide o ka nagbugnaw spiritually nga Kristohanon, no? Ang pulong diri nga restoration sa atong nga context refers to the encouragement, to the strength, to the joy, and to the comfort nga ginahatag kanato sa Ginoo panahon nga ginakapoy og nagaluya kita sa mga problema sa kalibutan. Kaysa tinuoray lang, mga kaigsunan, daghan man tag mga kaaging na kabati tag kalisod, pag-antos, pagsakripisyo ug uban pa, dili man hayahay matag adlaw sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Usahay pag mata pa lang nato, magmatata sa buntag nga puno og problema, puno og kabugaton, puno og kabalaka. Usahay gani dili na takatulog.
Apan in those times nga luya kita, problemado kita, troubled kita, ang Ginoo nagagamit og mga pamaagi niya aron ma-restore kita balik. He uses people, He uses place, He uses events, og ang pinaka-effective nga ginagamit niya to restore us, walay lain kung dili ang iyang nga pulong. Naisa ka batanon sa isa ka ila ka Sunday school, naga-memorize sila og Psalm 23. Og sayon lang para sa iyang mga kauban, i-memorize niya. Naapan siya, grabe, kakulbaan kay siya na i-memorize ang Psalm 23 sa atubangan sa iyang teachers, sa atubangan sa iyang mga classmate. Murag gaka mental block siya every time nga i-try niya i-recite. Oh, grabe, sa pagtawag sa iyang pangalan, Pedro, ikaw na ang mag-memorize. Inahinay siya nga nag-adto dito sa tubangan. Grabe, kakulbang akurog siya. O tungod ni Ana, nalimtan niya katanan nga gi-memorize niya dito sa Psalm 23. And ingon niya dito, nasayop ang iya ka wording. Ingon niya, the Lord is my shepherd, I shall not worry. Sayop ang iya nga wording, mga kaigsuunan. Apan, bisag pag-unsa kasayop ang iya gayud nga gisulti, and yet ang kamatuoran sa iya gisaysay is very true. But if the Lord is our shepherd, we shall not worry. He missed the exact words, but caught the exact sense. That if we have the Lord as our shepherd, then we do not need to worry. Tinuod man, God allows us to encounter problems, trials, testings in life to develop us, to refine us. And yet even in those times, dili niya tagipasagdan na lang. Naa siya kanunay nga masandigan nato, masaligan nato, madaganan nato panahon sa mga kaluyahon sa kinabuhi. Busa it says here in Psalm 34:18, the Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Kung karon ginabati nimo ni ining pagsulay igsuon nga naa ka sa brokenness, naa ka sa depression, naa ka sa anxiety tungod sa mga pagsulay sa kinabuhi, walay lain nga angay nimo daganan, walay lain nga angay nimo sandigan ug saligan kung dili ang atong magbalantay, kung dili ang atong Dios. Kani si Andrew Murray nagingon, God restores the soul by teaching it to depend on Him again. And ikaduha nga gagamiton sa Ginoo to sanctify us is not just restoration, but also ingon diri righteousness. Ingon diri sa atong nga passage, He leads me in the paths of righteousness. Ang pulong nga paths dinha mga kaigsuunan sa original nga pagkahubad sa Hebrewanon means orbit, means circuit. Buti pasabot, it is God's desire kanato nga ang ato ang kinabuhi magtuyok, mag-revolve around what is holy, what is godly, what is right, or what is pleasing in His sight. He wants us, mga kaigsunan, nga ato subayon ang insakto nga dalanon, ang Dios nun nga kinabuhi, ang isa nga kinabuhi nga makapahimuot sa iyaha. Dili gusto ang Ginoo nga mag-wonder kita sa dili insakto nga mga dalan nga makakos ka nato og harm, makakos ka nato nga madaot kita or mabugnaw ang atong relasyon sa iyaha. And to do that, and to do the accomplished righteousness in us, God uses gentleness as well as discipline. God uses gentleness as well as discipline when necessary to lead us ni ana nga insakto nga dalanon, to correct and to shape us. Si Charles Spurgeon ang isa sa pinakabanggitan nga manugwali sa atong Baptist circle. He is considered the prince of preachers. Suffered deep depression at some point in his life. Tungod sa mga problema, tungod sa mga butang sa iyang kinabuhi, nakahatag kaniya og kasakit, nakahatag kaniya og paghilak, he realized that God was all along teaching him compassion and dependence through those sufferings. God was correcting his arrogance and pride. God was correcting unsa man ang mga butang sa iyang kinabuhi nga kinahanglan pa i-correct sa Ginoo. Ug panahon nga na-realize ni Rihanna that how God uses trials. O kung wala pa inato nga mga kaagi, he would have been proud and spiritually shallow. Gi-admit niya in these very words, I have learned to kiss the wave that throws me against the rock
of Ages. Natun-an nako nga higugmaon ang mga butang sa akong kinabuhi nga nagatulod ka nako to depend, to lean on the Rock of Ages, to lean on God Himself. Usahay lisod ka nato nga higugmaon ang mga pagsulay. Tuod man, lisod ka nato higugmaon ang mga butang makahatag ka nato og kasakit, but we will learn to do so when we realize that those things are meant by God to cause us to depend on Him, to lean on Him sa atuang kinabuhi. Because discipline is not to harm us, but to help us. Not to shame us, but to shape us. Mao na ang disiplina sa Ginoong mga kaigsunan. Now, unsay rason sa Ginoo why He wants us to live a righteous life even through discipline at times. Kaingon sa ato nga passage, for His name's sake. For His name's sake, for His honor, and for His glory, and for His renown. For His name to be exalted and honored. He wants us to draw closer to Him, kay kabalo ang Ginoo, nga wala na ilain nga makatagbaw ka nato, makahatag ka nato og true satisfaction than Him alone. And the more that we delight in Him, the more that He is glorified. Mao na ang natun-an ni David sa ato nga passage para sa iya. Ang tinuod nga katagbawan, wala sa sirkumstansya, wala sa material nga butang, kung dili na sa presensya o paggiya sa Ginoo kaniya. Hinaut pa sa end, mga kaigsuunan, nga dili lang ni tinuod sa kinabuhi ni Haring David, but tinuod usab kanato. That whatever circumstances ang naata karon, whatever trials and testings and disciplines ang naata karon, nagatuo kita nga sa gihapon na ay kalinaw o katagbawan basta na si Jesus sa atuang kinabuhi. Someone has said, the soul's deepest thirst is for God Himself, who has made us so that we can never be satisfied without Him. And I will end once again, familiar man tani ini nga passage, but ingon ni Augustine of Hippo, or some call him Saint Augustine, ingon niya, you have made us for yourself, and our hearts are restless until they find rest in Thee. You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they find rest in Thee. May we find our sustenance, our provision and peace in God alone. May we find our sanctification, our restoration in righteousness in God alone. Father, we thank You for Your word. We thank You for these things that You have reminded us of. We thank You, O Lord, for the life of David that You have used in writing this very familiar psalm, but some, O Lord, that will teach us wonderful truths. And it is my prayer nga kami, as we have pondered upon Your word, dili kami tigpaminaw lamang, but may Your word comfort us, encourage us, remind us, rebuke us even, O Lord, that will help us, not just in our knowledge, but also in our life. Help us, O Lord, to strive to obey Your word and to practice the preaching that we have heard. We commit these things in Jesus' name. Amen and amen. Mag-aampo ta. Our Heavenly Father, salamat kay Ginoo sa imo mga panalangin sa tibok semana, sa mga provision nimo gihatag. Salamat Ginoo sa pulong nga among nadunggan nga it remains as da ikaw ang great provider, good decision maker, and a peacemaker sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Bisan pa Ginoo sa among pagbalik sa among ikapulo, ang among pag-ampo Ginoo nga kini makatabang sa imong bulhaton dinhi sa among iglesia aron mapauswag ang maayong pulong nimo dinhi sa balay-balay. Kay ning tanan-tanan Ginoo among gitugyan
may pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen.